to God. Hallelujah. Sige, manatili tayo nakaupo. Heavenly Father, I thank you once again for giving us an opportunity to meet you spiritually in this place. We acknowledge, O Lord, your presence and the thousands of angels surrounding us. By your most precious blood, O Lord, we are kept protected, O Lord, and blessed. From the foundation of this building up to the roof, Lord, I declare your angels are here and enjoying, O Lord, your presence. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, without you, we cannot do anything. Let, O Lord, your presence, O Lord, be unto us, and let it shine, O God, wherever we go, whatever we do. Lord, we do it for your glory alone. This we pray in Jesus' name. Amen. So, kumapay ka muna ng 3 tao, sabihin mo, you are blessed forever. Amen. Sige, lahat ng mga blessed, pumalakpak ng malakas. At sabihin mong, ako ay ilaw ng sanlibutan. Amen. So, glory to God. At sabi nga ni Jesus sa verse 5 ng binasa natin, as long as I am in the world, I am the light of the world. So, paano yan? Wala na si Jesus. Sino na ilaw ng mundo? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yon. Amen? As long as Jesus Christ is in the world, as long as meron pang isang katulad mo, na ang salita ng Diyos ay nasa sa puso mo, ikaw ay ilaw ng mundo. Amen? Kasi passing lang ng light eh. Actually, yung nakikita nga natin dito, it is not light. No? Hindi mo nakikita ang light eh. Kasi ang light, it is illuminate. Nag-i-illuminate lang sa kadiliman. Amen? Itong nakikita natin, mga ilaw na ito, no, ito yung nagtataglay ng power. Tanggalan mo ng power yan, walang liwanag. Kaya yung katabi mo, malakas ang power niyan. Taas ang kamay. Walang power, di ba? Pero ang power nandito sa puso niyan. Amen? Amen. Ang kapangyarihan, no? Kaya nga sabi ni Jesus Christ in Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And the power is the Word that became flesh. No? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya tingnan natin ngayon ang binigay sa akin ng Lord kasi ito in Revelation chapter 21. Sabi ko, Lord, bakit naman revelation ang bibigay ko sa kanila? Hindi pa sila ready. No? Pakiano nga yung Revelation chapter 21. Ipapakita rito or i-view natin kung ano yung pupuntahan natin. Amen? It is the New Jerusalem na ginawa ng Diyos para sa atin. Ano? Revelation 21, verse 23. O, 21 muna tayo. And the 12 gates are 12 pearls. Each one of the gates is made from, dito na ako para, no? The 12 gates were 12 pearls, each gate made of a single pearl. The gates
street of the city was of pure gold, like transparent glass. No, yung gold kasi, no, kapag nakikita mo may liwanag, no, para yung glass na transparent at sobrang nakakasilaw. Kaya marami nasisilaw sa ginto eh. Amen po ba? Mabuti na lang, sabi mo sa katabi mo, mabuti na lang hindi ka nasilaw. Amen. So verse 22, sabi rito, I did not see a temple in the city because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Okay, kayo magbasa ng next verse. Verse 23. The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the lamp is its lamp. So, ang lamp, siya yung lamp. No, yung ilaw, ito katulad niya, bumbilya, yung lamp ang nagliliwanag. Amen? Sabi yan, the city does not need the sun or the moon. Itong mga oras na ito, no, yung sun tsaka yung moon nag-connive. Nagla-align sa isa. Kaya yung maliwanag na parte ng mundo ngayon, araw, no, tatakpan ito ng buwan. Magdidilim ang paningin, ang paligid. Amen? That is, anong tawag doon? Solar eclipse ba yun? Once in a lifetime lang ata. No, minsan lang na magkakaroon ng solar sa isang lugar. And many will going to see it either by today or tomorrow. Or between 1 to 3. Abangan nyo sa balita. So, the city does not need the sun. Hindi na natin kailangan ng sun, hindi na kailangan ng moon to shine on it because the glory of God lights it up. Kaya yung glory, pag sinabi natin glory, it is the illumination of how we describe God. No? Sabi nga sa tire, no, tingnan ko yung ano ko ng yung light. Ano ibig sabihin ng light dito sa Greek? It is lampnos o luknos. A lamp candle that is placed on a stand or candlestick. Hindi yung candle ang naglalight, kundi yung liwanag niya na nabibigay sa kadiliman. And that is what Jesus was, no, when He was here. Yung glory is doxa, ibig sabihin, no, opinion, estimate whether good or bad concerning someone. In New Testament, always a good opinion concerning one resulting in praise, honor, and glory. Another definition ng strong is splendor, brightness of the moon, sun, stars, magnificent, excellent, preeminence, dignity, grace, majesty. Dito sa Lord, a thing belong to God, the kindly majesty which belongs to Him as supreme ruler. Majesty in the sense of the absolute perfection of deity, a thing belonging to Christ, the kingly majesty of the Messiah, the absolute perfect inward or personal excellency of Christ, the majesty. Kaya yung nakikita sa isang Kristiyano o dapat makita sa isang Kristiyano, walang iba kundi ang Kristo o ang salita ng Diyos. Kasi si Jesus Christ mismo nagsabi, I am the light of the world. Kaya kapag ang salita niya nasa puso at isipan mo, yan ang parating makikita sa iyo. Because the abundance of the heart, the mouth speak. Kaya kapag
may sinasabi ka patungkol kay Jesus Christ, yung light na i-emit. Amen? Kung ano yung sinasalita mo, nai-emit kung ano yung meron ka. Kaya sabi nga ng Proverbs, life is in the power of tongue. Life and death is in the power of tongue. Kaya kung kayo magsasalita ng negative about your life, then that is what inside you. Too much darkness. Hindi nyo naintindihan ang pangako ng Diyos para sa inyo. Sabi mo sa katabi mo, ang pangako ng Diyos sa iyo is to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. Kaya kapag ikaw nagdasal, Jeremiah 29:12, humingi ka ng kahit na ano, pakikinggan ka ng Lord. At kapag naman ikaw, hinanap mo siya buong puso, Jeremiah 29:14, hinanap mo siya ng buong puso, masusumpungan mo siya. Sino rito naglaro ng hide and seek nung bata pa? Ha? Sino taya? Kapag ikaw ang taya, ikaw naghahanap, di ba? At yung hinahanap mo, nakatago. Pero sometimes, nung ako bata, sa puno ng santol, doon ako mahilig magtago. Hanggang sa iwanan na ako ng mga barkada ko, hindi ako bumababa. Nakikita ko sila, yung ginagawa nila yung sa paghahanap nila. Tawa lang ako ng tawa. Pero mahina lang yung tawa. At nung nakikita ko sila, sabi ko, grabe ang saya pala ng taguan. Kasi hindi ikaw ang natataya. Mandaya eh. Pero kapag ikaw taya, no? Galit na galit ka na. Kaya asan ba itong hinahanap ko? Hanggang sa umuwi na lang at matulog. Alam niyo ba, in our the Heavenly Father, lahat ng ginagawa natin, nakikita niya. Amen? Lahat ng ginagawa mo. Kung hindi mo hinahanap ang Ama, hindi mo mapiplease ang Ama. Kasi imagine niyo yung hide and seek, ang taya ikaw, at ang hahanapin mo ang Ama sa langit. Don't you think na kapag nakita mo siya, hindi kaya matutuwa yun? Ayaw kanyang parusahan, gusto kanyang makalaro. Gusto kanyang makaniig, gusto kanyang bigyan ng kasiyahan. Kaya sa hide and seek, no, naalala ko lang, kapag ang ama mo kalaro mo, tuwan-tuwa ang ama kapag nakikita siya. At kapag nakita ka naman, pakakainin ka, bubusugin ka. Sino rito may anak? Kalaro ang anak niya. No? Ang kaligayahan ng isang ama at ng anak, hindi mo mababayaran. Amen? Kaya in hide and seek, kapag nakita mo, nasumpungan mo yung ama, aba, it is a blessing. Kaya sabi mo sa katabi mo, talagang blessed na blessed ka. Kasi binigyan ka ng paningin ng Lord. Ang paningin na yan is spiritual. Hindi yan kayang bayaran ng mga Pariseo at Sadducees. Amen? Because that light will bring you into the presence of God. Marami ang ng ilaw pero hindi nila
masumpungan. Amen? Tingnan nga natin itong John chapter 9. Kaya sabi ni Jesus Christ sa verse 5, as long as I am in the world, I am the light of the world. Verse 6, having said this, he spat on the ground and made some mud with the saliva. He smeared the mud on the blind man's eyes. Isipin nyo, yung bulag. Mabuti na lang bulag siya. Kasi kung nakakakita siya, yung ginawa ni Jesus Christ, hindi mo magugustuhan. Anong ginawa? Dinuraan yung mud, yung hawak niyang, ano to? Putik. Tingnan nga natin, verse 6, basahin nyo nga. Having said this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Buti na lang, hindi nakakakita yon, ano? Kasi yung ginawa ni Jesus, gumawa siya ng mud, tapos nilagay pa rito. Dinumihan pa yung eyes. At next verse, anong sabi diyan? Verse 7. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home seeing. Inutusan pa. Bulag na. Paano niya malalaman yung Siloam? Or yung sent? So, the man went. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo, mag-obey ka lang. Makikita mo ang liwanag. So the man went and washed and came home seeing. Kaya kapag nakakakita ka na, then yung pinagkait sa iyo ng panahon pa na ikaw ay bata, maibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? So verse 8, ano sabi diyan? His neighbor and those who had formerly seen him begging asked, isn't this the same man who used to sit and beg? Sabi mo sa katabi mo, ikaw pa yung dati pa na nakita ko, pero nabago ka na. Amen? Maganda na ang mata mo. Tantalizing eyes na. Nakakakita ka na. Tanungin mo kung ano nakikita niya. Tanungin mo sa katabi mo, nakita mo na ba yung ganda ko? Yung kagwapuhan ko? That is how the Word of God can change the life of everyone. Hindi niya nakikita si Jesus, sinunod niya, pinaniwalaan niya yung salita, and then, great things happen. Ano na yun? Hindi na siya nagbebeg. Hindi na siya nakaupo doon sa kinauupuan niya. Kundi, siya na siguro, after that, ang namamalimos. Pinapalimusan niya na yung mga dating namamalimos sa kanya. Bakit? Nakakakita na siya. Amen? May trabaho na yan. Okay? Verse 9. Ano sabi riyan? Some claim that he was others. Talagang bulag yung mga tao, no? Ayaw maniwala sa katotohanan. Sabi, no, he only looks like him, but he himself instead, I am the man. Siya na yung liwanag. Ini-insist niya. Kaya kapag kayo na anuhan ni Jesus Christ, na encounter niyo si Jesus, bibigyan niya kayo ng liwanag. At ang liwanag na yan, ang magdadala rin ng liwanag sa marami. Amen? It is the light, the Word of God, the miracle of God that we're going to transform people. Kasi kung wala transformation sa buhay mo, yung dating ikaw ay still dating ikaw pa rin ngayon, hindi naman mababago ang itsura natin kahit magkilay tayo o magano.
ang binabago at gustong baguhin ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo. Amen? Ang ugali ng tao ang gustong baguhin ng Diyos. Ano ugali niya? Kasi hindi siya nakakakita, kapakapa lang siya sa daan at namamalimos. But when Jesus saw him along the way, nagkaroon ng encounter. The light transferred to this blind man. Amen? Babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Sumunod ka lang. Maniwala ka lang. Ganyan ang ginawa ng bulag. Kasi sabi nga ng Lord, walang bulag na mag-aakay sa isang bulag. Liwanag lang ang pwedeng maakay ng dilim. Hindi pwedeng ang dilim maakayin ang liwanag. Amen? Kaya nung inakay ni Jesus Christ, sumunod siya, nagkaroon siya ng liwanag. Kaya sabi nga sa verse 5, as long as I am in the world, I am the light of the world. Ngayon sa atin, sa panahon natin, hanggat nasa sa iyo si Jesus, may liwanag ang pamilya mo. Magniningning ang kinabukasan mo. Kaya Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness. Ano hahanapin mo? Huwag yung mga bagay na nawawala sa mundo. Hanapin natin ang mga bagay na hindi kayang nakawin sa iyo. Ano yun? Yung salita ng Diyos. Amen? Kaya kapag yan ang treasure mo, dala-dala mo, hindi mo na kailangan na pilitin ang sarili mong mahabag ka sa tao. Nakakaawa naman yan, no? Nung maaawa ka doon sa mga bata, sa mga buntis, sa mga nawalan ng bahay dito sa Ukraine, no, sa Gaza, kaawaan mo. Hindi na eh. Actually, kung talagang nahahabag ka, magpapadala ka na lang sa United Nations ng kahit hindi mo kilala kung sino yung mga tumatanggap diyan. Amen. Kasi ano na yun eh, kumbaga sa it is the fruit of the Holy Spirit. Because the one who you receive is full of grace and truth. So hindi mo na hindi mo na kailangan na sabihan ka na no. Kung ang Holy Spirit kinonvict ka, you are going to give. Right? Sino rito nagmahal sa kaniyang mga anak? Inantay niyo pa bang manghingi? Sometimes, para hindi ma-spoiled, pero ang tatay natin sa langit, nakatingin lang yan. Hide and seek. Hanapin mo ko, anak. Ibibigay ko lahat ng pangangailangan mo. Hanapin mo ako, totohanan. Then magpapakita ako sa iyo. Ang Lord hindi makikita because He is the great light. Anong papakita niya sa iyo? Yung truth na kailangan mong malaman. Amen? Yung liwanag na nandoon ka sa kadiliman, magliliwanag ngayon ang Ama. At sasabihin niyang, anak, nandito ako. Hanapin mo lang ako. Huwag kang mag-stay dyan sa dilim. I am the light of the world. At kapag may light ka, ikaw na ngayon magiging ilaw. Kasi kung si Jesus Christ nag-stay dito as a light, walang Kristiyano. Walang tatawaging Christian.
walang mag-iilaw na tao dito sa mundo. Kaya itong revelation, sabi sa akin ng Lord, basahin mo sa kanila para malaman nila yung pupuntahan nila at ano sila sa pupuntahan nila. Revelation chapter 21, verse 24. Sige nga. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it. Grabe, no? The nations will walk by its light. Verse 25. On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. Wala nang gabi. Sino rito gusto gabi parati? Amen? And 26. The glory and honor of the nations will be brought into it. The glory and honor of the nations will be brought into it. Lahat, yung wealth of the nation, the grandeur of the wealth, and the wealth of the nation into it. Now, verse 27. Okay, want to go? Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, yung pangalan mo, nakasulat na sa buhay. Amen. Sa libro ng buhay, hindi dito sa libro ng ano. Baka akala nyo, yung libro ng ano, nandoon pa pangalan nyo. Hindi na. Amen? Your name was already changed. Ano na pangalan nyo? Yung mga nag-SSER, no? The Holy Spirit gave you another name. This is the office that you are going to sit and show to the world. Pag nakakuha ka ng name na beauty, aba, ang beauty ng iyong puso. Amen. Ano ba ang mga name? Pag sinabing courageous ka, ba, lakaran mo, huwag kang matakot sa salita ng Diyos. Amen. It is your new office. Yan yung grandeur o glory ng Diyos na ipapakita sa buhay mo. Amen. Kung ikaw dating timid or takot, remember, God has not given us the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Kaya tandaan natin, yung ginawa ng Panginoon na pumunta siya rito, sinabi niyang, I am the light of the world. Pinasa niya or gusto niyang mag-reflect yung ilaw o yung liwanag na yun na daladala niya sa mundo sa iyo. Kasi hindi na yan magre-reflect kapag wala ng Kristiyano. At wala nang magagalit sa mga Kristiyano kapag wala ng ilaw. Lahat tayo ay sa kadiliman na lang mabubuhay. Amen? Life should be in day, hindi sa gabi. Kita nyo, pag gabi, tapos na trabaho nyo, nasaan na? Kukuti-kutitap, may hawak pang mic. Magdamag tayo dati sa karaoke. Hello? May hawak pa, tagay tayo. Tagay. Kasi yung espiritu ng kadiliman nandoon. Pag maliwanag, ayaw natin. Ay, liwanag dito. Doon tayo sa medyo kukuti-kutitap. Masarap kayong magsayaw doon. Amen. Yun ang akala natin. Masaya tayo.
Pero ang katotohanan, tinatago natin ang kalungkutan. Stay in the light while it is still day. Kasi diyan nagtatrabaho ang Lord. Huwag tayong pumunta sa dilim. Nothing ritually unclean will ever enter into it. Gusto niyo ba yon? Itatapon tayo doon sa lugar where there is gnashing of teeth. Pagpipigil ng ano? Nor anyone who does what is detestable or practices falsehood, but only those whose name are written in the Lamb's Book of Life. Kaya sabi ni Jesus Christ, no? John chapter 20:21, peace be with you. The Father has sent me, so I sent you. The Father sent light into this world, and then He passed the light unto us. Amen. Sino naka-receive ng ilaw na yun, ng liwanag na yun? Ha? For the past, ilang days tayo? 30 days na. You must have that light. Dapat naliwanagan kayo todo-todo na si Jesus na tinanggap nyo, siya yung ilaw na magliliwanag sa inyo. Kasi siya na yung nagsabi, I am the light of the world. Hanggat nandito si Jesus, may Kristiyano totoo. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kapag wala na yung truth sa atin, maliligaw ka ng landas. Because thy word, sabi sa Psalm 119, verse 11, thy word, ano yan? Sige nga, basahin nyo. 119 verse 11. Kita nyo? Sabi ng mga tao doon sa bulag, kaninong kasalanan yan? Bakit siya bulag? Sa kanya ba o sa tatay niya? Two things ang in-explain ng Panginoon dito. It is yung tao walang kasalanan. Kasi nabuhay siyang bulag. Kaya ang Lord naparito para bigyan ng liwanag ang taong yun. Nabuhay siya ng kadiliman from birth and until Jesus came in his life. Kaya nung sinabi, tinanong ng mga disciples sa kanya, kaninong kasalanan? Walang kasalanan. Kasi wala pa siyang word na nagpapatotoo para sa mundo. And when Jesus came, the Word became flesh and dwelt among us, then the light appears to him. Meron na siyang word na sinunod, meron na siyang word na tinanggap, kahit bulag siya. At meron na siyang word na pinaniwalaan at pinanampalatayaan. And the Word became flesh and dwelt among us. Amen? Kaya kung hindi natin naunawaan ang pagdating ng Panginoon dito, masasabing bulag pa rin tayo sa katotohanan. Amen. Kaya nga sabi ni David, si David nagsabi nito, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Kasi kung hindi mo ikikip ang word, itong mundo na to ang magdodominate sa buhay mo. What you see, what you hear, what you smell, what you touch, what you taste, 5 senses, sa science tayo mabubuhay. Because science is a systematized knowledge based on facts and truth. Ano ang facts yan? Yung nakikita natin, yung naririnig natin.
Yung gamit natin, 5 senses, that is science. Pero kapag ang sense mo nagmula sa puso, then that is spiritual science. Amen? It is supernatural science. Kasi dito, natural lang. Pero ang gustong kainin o ipakain sa atin ng Lord is the tree that produces wisdom or life. 2 trees in the garden. One produces knowledge of good and evil. But the tree that produces life, pinabantayan niya ng Lord. Sabi niya sa cherubim o sa angel, bantayan niyo yan with a flaming sword para kung sino man ang mga naggustong maging Kristiyano, magdaan sila sa apoy at sa sword, which is the word of God. Sword of the Spirit. Bakit nag-aapoy? Kasi gusto ng Lord, purified tayo, papasok doon. Ano sabi diyan sa verse 27 ng Revelation 21? Nothing ritually unclean will ever enter into it, nor anyone who does what is detestable or practices falsehood, but only those whose name are written. Kaya magalak kayo kasi ang pangalan nyo nakasulat na sa libro ng buhay. Yan ang ingatan natin. Hindi yung pagiging JCTD natin or Kristiyano natin sa kung ano-anong pangalan, but remember, ang mas mahalaga, ang pangalan mo nakasulat na sa libro ng buhay. Kaya yung HSER nyo, nakita natin, di ba? Yung mga kasalanan, ang dami. Pero once na tayo ay nagbalik loob sa Diyos, burado na. Kasi yun yung sinasabing, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Now, if you are already knew the truth at ayaw nyo pa rin gawin, then wala nang Kristo na mapapako pa sa cross. Ano inaantay natin? Hindi, gabi na. Wala na tayong aantayin pa na Kristo. Kasi ang Kristo binigay na sa iyo. Ang liwanag binigay na sa puso mo. Kaya kung ang lumalabas sa iyo is slandering other people, mag-ingat ka. Baka puro kadiliman pa yung nasa puso mo. Amen. Baka puro chismis pa yung lumalabas sa bibig mo. Yung utak mo, kadiliman pa. Then, remember, you are already born of the Spirit of God. Amen? The Spirit of God is truth. Pero kung yan pa rin ang ugali mo, walang nababago, well, it is a warning for all of us. Tandaan natin, itong word ay warning. Because Jesus said, I shall return. At kapag nag-return siya, it's all over. Nakita ko yung kanina, para bang abilis-bilis na rin ng araw. Sino rito nakaramdam na nun? At according to science, no, yung mundo bumilis ng bumilis ang pag-ikot. Huwag kayong mahilo. Kasi nakasulat na yan. Sabi ng Bible, kung hindi ko pabibilisin ang araw, walang maliligtas. And this is the doing of our Lord. Pinabibilis niya para yung kaligtasan mo ay hindi makuha
ng artificial intelligence. Amen? Kasi napakahirap na ng mangyayari after na mayroon ng tribulation. After Jesus Christ came, 7 years of tribulation bago magkaroon ng judgment. At ang nakakatakot niyan, gusto mong mamatay, hindi ka na mamamatay. Ngayon pwede pa. Gusto kong bumait, pwede pa. Amen? Pero kapag sinabi na yung kamatayan, that is punishment forever. And those people in the light will shine with the Lord Jesus Christ. Kaya yung Revelation 21, no? Nung mabasa ko to, Lord, thank you. This is a very good message for us. For the light is in us. Yung light nasa sayo na. When you claim you are Christian, the Word of God is in you. The glory, verse John 1:14. Dito na ako magtatapos. Ano sabi diyan? The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. So the glory of the one and only, full of grace and truth. Saan daw nagpunta? The Word became flesh and made his dwelling among us. Kaya kung mahal nyo ang Panginoon, sabi niya, this is the one who loves me, the one who obeys me. John chapter 14, 23 and 24. Basahin niyo. John 14, verse 23. Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me." So, the reflection of light came to Jesus because the Father, I am, is the light. And that light goes to Jesus and transfer it to us. Kaya ka nagniningning hindi dahil nagsisimba ka sa JCTD o ginagamit ka sa JCTD. Nagniningning ka dahil ang Ama, ang Anak, naninirahan sa iyo. The Father and the Son, because of the Word that you are obeying. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya yung Word na yan, it dwells among us, John 1:14, the glory of the one and only, full of grace and truth. So remember, kayo ay dwelling place ng liwanag ng Diyos. Maliwanag ba? Maliwanag ba? So palakpakan natin ng Panginoon sapagkat binigyan tayo ng liwanag itong month of July. At sabi sa akin ng Lord, mag-prepare sila because August, the great provision, amen, they will going to receive. Yung provision overflowing. Sabi mo sa katabi mo, yung provision ng Lord, hindi lang pang araw-araw. Hindi lang pang linggo-linggo. Throughout the year, ibe-bless ka ng Lord. Luke 4:18, sabay-sabay tayo. 1, 2, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to reach the broken-hearted, to bring the deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind.
How you are going to recover the sight of the blind? Because Jesus Christ is with you. The Spirit of the Lord, the Word of God is inside you. Amen? And you will be the light of this world. Amen. Kaya yung verse 19, ano yun? Sa NIV, to proclaim ang pabor ng Diyos, sasamahan ka. Wherever you go. Luke 2:52, the favor of God accompanied by favor of man will be upon you. Amen. And Jesus grew in wisdom and stature, and favor with God and man will be with you. Why? Because Jesus, you let Him grow in your heart. Tayong lahat ay tumayo. I pray that everyone will grow in the knowledge of the truth and wisdom from God. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God.